Tila hindi apektado ang palasyo at Office of the Vice President sa resulta ng pinakahuling Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang approval at trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Yan ang agenda report ni George Cahiles. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Tila hindi nagustuhan ng publiko ang ganitong imahe ni Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling Pulse Asia Survey, double-digit ang ibinaba ng approval at trust ratings ng bise. Kapansin-pansin ang pagbaba nito sa Visayas at maging sa kanyang baluarteng Mindanao. Kahit sa isa pang survey na isinagawa naman ng Publicus Asia, bumaba rin ang approval at trust ratings ng Vice Presidente. Kasabay ito ng sunod-sunod na isyong kinahaharap niya, gaya ng investigasyon ng Kamara sa sinasabing maanumalyang paggamit ng intelligence funds ng OVP at Department of Education sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Pagsasampa ng kaso ng mga pulis laban sa kanya sa pagharang sa paglilipat sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Women's Correctional Facility at paghahain ng impeachment complaints sa mababang kapulungan. Isama na rin dito ang investigasyon ng Kamara at Senado sa war on drugs sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang sinabi ni VP Sara na ang lahat ng ito ay bahagi ng pamumulitika ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa kanya at kanyang pamilya. Para sa political analyst na si Eric Torre, challenging talaga ang mga nakaraang buwan para kay Duterte. People are actually thinking that how were you able to spend that much, amount of budget in a certain period of time? So it creates basically doubt that affects her credibility as the Vice President. Pero para kay Pulse Asia Research President Ronald Holmes, hindi pa huli para makabawi ang Vice Presidente. It would be easier for her to recover that. In the event, let's say, for example, you're looking at 2028, no? That means that there's much more time. Because the other thing that we need to also understand is that the president's numbers are not also good. Sa mga survey, lumalabas na pababa din ang approval at trust ratings ng Pangulo. Maging ang kanyang pinsan na si House Speaker Romualdez, pabulusok din ang mga numero. Ayon sa mga eksperto, nakakadagdag pa rito ang hindi magandang persepsyon ng publiko sa paglutas ng administrasyon sa mga isyong tingin nila ay mga pangunahing problema ng bansa. Gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, at pagbaba ng bilang ng mga naghihirap na Pilipino. Bagay na maaari raw gamiting bala ng Vice Presidente at kanyang mga alyado laban sa administrasyon. The Filipino people, I think, we're waiting for that. Okay, what's the roadmap? How do we improve, or how will this administration better improve the quality of the lives of each and every Filipino? So I think that's the more pressing challenge right now on the part of the administration and part of the president. This is actually a material that Sara could play up, no, or her supporters could play up. But more importantly, this is a ground on which the administration stands that is a little bit shaky. If it's not going to improve, if the prices or access to basic goods and services will remain limited, no amount of financial assistance or ayuda would really alleviate the material condition of many Filipinos, and they might be held accountable for that. Sa isang pahayag hinggil sa resulta ng survey ng Publicus Asia, patuloy na magiging inspirasyon daw ng OVP ang mga Pilipino para magpatuloy sa pagseserbisyo. Nauna na rin nagsabi si Vice President Duterte na wala siyang laban na inuurungan. Tila hindi naman apektado ang palasyo sa resulta ng mga survey. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi raw sapat na batayan ng mga survey para sukatin ang nagagawa ng administrasyon at nananatili raw silang nakafocus sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino, ekonomiya at kinabukasan. Sinubukan din naming hinga ng pahayag ang kampo ng Pangulo ngunit wala pa silang ibinibigay na sagot. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.